Hello mga ka-Oflodor, mga ka-Doodles, mga ka-Earthling, kumustamos mi amigos, mi amigas? Maraming salamat, daghan salamat sa inyong tanan sa pagsubaybay sa ating channel at sa mga bago nating subscribers, So sana tuloy-tuloy, dadami pa kayo, paki-share, like naman ang mga video, comment down below. So pag-usapan natin si Spinic ngayon mga ka-Oflodor. Si Spinik ang ating pag-usapan, napili kasi bakit kamo. Basta mamaya pag-usapan natin yan siya. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Pilipinas Market of Lodor. At kung sa US Market, meron tayong Doodle Goose to US Market. Pero mga pinistock lang yan, nire-review natin. Meron tayong mga target price. Pang day trading lang to na hindi siya pwede pang long term. Kasi mga pinistock kasi ito magalaw. Magalaw ng 1,000, 5,000%, 100%, mababa, 50, ganon. Isang araw lang yan. Isang minuto, minsan, isang oras. Ganon yung galawan. So, tara let's. So, Imjin, ang market mo na, PSEI, ay nasa 6,008.86 at up siya ng 0.29%. Kapon 5,000 nagsara ngayon. Sana tuloy-tuloy balik na doon na So most active natin ICT, Wave, sino pa yan? Tapos advance, yan sila yung mga advance. Parang nawala yung si Spinic. Nangunguna yung si Spinic kanina. Nagbago bang takbo ng panahon? Nagbago. So, yan sila yung mga most active, mas advanced decliners naman natin, yan sila. So, green down pa rin yung green, Nickel down pa rin siya Nagbintahan Down kasi mining, properties naman, services at saka industrial yung nag-up ngayon. Ay, sorry. Taralits. Si Spinic ay marami siyang mga balita ngayon Actually, yung Spinic na yan, Spinic lang yan pangalan, pero ngayon, Imjin na yan siya kasi si Meralco na yung maraming hawak dyan, Dati kasi si Leviste, ngayon si Imjin na yan o Meralco, si Pangilinan ang maraming may hawak. Kaya balak nilang palitan ng pangalang na Imjin. So, emerge tong Imjin at saka Spinic, So, maging Imjin na yan siya. Ang ticker symbol ni So, baka next year daw o last quarter ng taon na to. So, marami siyang mga news. Explore next league of capacity growth with Ben Energo. So, may partnership siya na proyekto sa sa kay Ben Energo, taga Vietnam yata to na grupo Yan sila. So, gagawa sila ng 25 gigawatts. So, dahil nga 'di ba yung balita ngayon sa na yung National Grid Power Corporation ay yung maggagawa ng mga struktura para sa mga kuryente ay pwede nang pumasok yung mga individual o hindi na sinusulong ngayon ng SGP or ng NG So, ito sila si Meralco, nagsusupply sila ng kuryente, gumagawa sila ng kuryente. Yung MG na yan, gumagawa ng kuryente through solar power. Pwede na silang gumawa din ng mga power line o tower para pupunta doon sa national grid para mai-supply na yung mga kuryente na ginagawa nila, Which is maganda siya, di ba? Kasi para may mas maraming kakumpetisya, mas maganda, hindi kayong na isa-isa lang. So, mapabilis na yung supply ng kuryente natin. So, ito, Imjin is targeting to start the second phase of Mtira Solar Project. Yan. Ito, Mtira Solar Project, ito kasi yung project ni Spinic by the first quarter of 2027 as of the company poses ahead, blah, 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 as one of the world's largest integrated solar and battery storage development. So sinabi na nila one pero dati pinaka.
Kasi marami ng naggawa ng ano, eh, yung China yata nag-ano na, eh. So yan, MT Solar, Phase 1. So maraming mga proyekto ano nakalinya, naka-ano. So ito Pangilinan has appointed as a new president, CEO leads blah blah blah. Arnel Santos will take then the helm of the Imgen Thermal Energy. Yan siya. So maraming mga update ngayon sa Imgen o Spinic, maging Spinic. Kaya siguro binalikan ano naman, umangat na naman ano. So lumipad siya dito, nag-try siya. Actually, nag-ano 'to, eh, 6.84, nangunguna 'to kanina, eh, dito, kaso may nag-take profit naman. So tingnan natin si Imgen sa kaniyang ano, so maliit pa lang yung kandila. So dito lang muna tayo. So si Imgen talaga dapat itong o Spinic, itong kulay pula na natin, ito kasi yang pula at saka itong green, ito yung zone o area ng consolidation. Kumbaga naglaban-laban diyan yung ano, naglaban-laban ang seller at saka buyer, 'di ba? May nagbinta, may bumili, binta, bili, gano'n. So parang ano 'yan, parang BBM senadors at Duterte senadors. Yung mga Pinklawan isama na natin do'n kay BBM, lumipat naman sila do'n, do'n sila pumaling sa mas corrupt. So, ito yang pula na yan 1.39 at saka itong 1.29. So itong 129 yun yung maging ano natin, support. Tapos itong pula sa taas, yan yung maging resistant. Ay, hindi makita, blue na lang. 1.39 maging resistant natin yan. Itong 1.29 naman yung maging support. So ibig sabihin na kailangang tulad dito nag-resist, 'di ba? So kailangan talaga na basagin 'to. So kailangan papasok yung katawan ng kandila na kulay green, gano'n. Gano'n siya dapat, 'di ba? Tapos sundan pa ng ano bukas, Huwebes o Biyernes, ang isang kandila ganyan, ganyang magandang senyales 'pag ganyan ang mga kandila natin. So ibig sabihin diyan may posibilidad na aangat na 'yan. So titingnan natin kung gano'n yung gagawin niya ano, ni Spinic. So, kung end of the day, kaya ba niyang bumalik doon sa taas kasi may nagbinta lang, eh, kaya medyo 'yan 'no, may nagbinta dito. So, baka itong nagbinta nag-take profit tapos gusto namang para makabili ulit ng mura, gano'n lang naman 'yan sila, eh. Lalo na mga foreigners, buy and sell 'yan, trader 'yan sila, hindi 'yan mga long-term investor. Mga trader 'yan. Pero may mga investor naman na naglo-long term ano, yung mga nasa fund managers. So si Spinic meron tayong nakitang sell order block dito. So pwede yang balikan na niya sa taas. Although dito na siya sa taas, akala ko nga humataw ka na tayo, eh, kasi kaya nagdagdag ako ng share na 77,000 at 1.67. So ito si Spinic, kailangan talagang humataw siya do'n sa taas, gano'n siya, baka gano'n. So, target price natin kay Spinic, so wala tayong nakuhang mga target price ng ating mga broker. Ang ginawa naman niya is, gumawa naman siya ng ano, tawag nito, upward trend naman yung ginagawa niya 'no. So, upward trend ang ginagawa niya. So, ibig sabihin niyan may posibilidad na ma-break na 'to niyang itong channel na ginagawa at 'pag na-break 'yan, baka malay mo tataas pa 'yan doon sa taas ano. So, pupunta doon sa kaniyang ano, puwede din gawin mo siyang ka-pattern dito, eh, ayan oh, may buwang ka-pattern diyan. So, ganyan oh, nasa loob siya ng mga yung chart ano. So, puwede dos tapos ang target price puwedeng doon, yung lalim ng ano na 'yan, lalim ng, cap, 'yun yung maging target price. So, pero sa ngayon, kailangan muna nating basagin itong, channel na 'to. Nasa ilalim siya, kung ikaw bibili dito,
ay malaking pag-asa. Maraming green dito sa baba, maraming buyers ito, mga buyers yan eh. So, kumbaga nag-iipon na mga buyers nandiyan pa, hindi pa yan sila nagbibenta, mga long term na yan. So dahil nga ang ano naman natin dito, si Spinic ay doon tayo papunta, ano, yung solar power ang mga ano natin tinatarget. So kaya doon tayo papunta nito. At hataw to sa taas, ano, sideline. So ang US market up siya ng 93%. Actually nag 200% to si ano si Palm PLSM. So nag ano yan siya diyan, nag-up yan siya diyan, no? 251 ang up. Pero nagsara, naging 93 na lang kasi nag-take profit na eh. Kaya itong mga ano na to, mga ganitong mga stock, lumilipad to sila tapos bumabagsak. So, dito kasi yan diyan sa diyan no, may sa pre-market pa lang gap up na yan eh, naglipad na eh. So, dito kasi sa pre-market may mga nagte-trading na nangyayari. Meron kasing sa US. So, kung nasa USA ka, nasa Canada, nasa Australia, nasa London, yun sila, Singapore pa yun ang pwede din. Yan silang makabansa na makaabil ng free market. So, nangyari sa kanya is lumipad siya, tapos bumaba na ano, pababa na. SkyYQ naman, so meron tayong hawak dito, 2.3 ako nakabili kay SkyYQ at 2.62 na. So may tubo na 'yan ano. So hindi ko bininta kasi baka mamaya hahataw pa 'to sa pre-market eh. So may 10% na tayo diyan, maliit lang naman yung hawak natin, $500 lang kasi wala pang sahod. So ganyan yung mga stock ito, lumilipad galing dito talaga siya eh. Umataw siya eh. Late na nato nakita to eh. Wala kasi tayong scanner, 58% to. Isang araw lang yan. So ganito sa US market, yung mga penny stock. Pero hindi mo talaga maasahan na long term. Ito din, 51% dito, umataw. From 6. So ganyan yung mga ano. So huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Magkano ba yung palitan ngayon? Piso. Palitan muna tayo para maabot tayo ng 10 minuto. Abot naman siguro. So, wala yung piso. Saan ba yung piso? Piso. USD piso. USD piso. Wala. USD piso. Philippines. USD Philippines pala. Bakit walang PH? Philippines. Yan. Philippines piso. So, nasa 61.24 ang palitan. Malapit ng sahod. Taas-taas na naman palitan. Ang crudo naman ay Brent. Bagsak na yung presyo ng crudo Bakit dapat yung mga, kasi ang inaalibay nila dati, yung gira, ang ano nila na mataas ang crudo. Oil, kaya bumabagsak yung Philippine stock market, ang ekonomiya. Pababagsak na 72 na ang presyo. Tapos hindi pa umangat yung PSEI natin. So hindi isa sa dahilan yan crudo. Tapos yung gobyerno natin, isa sa pinakang dahilan diyan yung mga corruption, yung mga investor natin walang ano. So yun bumalik. So baka mag 60 pa tayo niyan Pabalik pa tayo diyan sa 60. So kaso hindi pa natin ma-absorb tong kasi yung mga negosyante siyempre binili nila ng mahal, sasabihin nila, marami kaming volumes na millions of barrels na binili kasi pinahanda ng gobyerno. Pero ang totoo niya, nabili na nila ng yan, mura sakyan lang yan, negosyo-negosyo, ganun talaga Wala tayong magawa Kaya kung ikaw ay umaasa lang sa sahod mo, o OFW ka, wala kang pag-asa. Kaya kailangan matuto kang mag-trade sa Philippine stock market. Hanggang dito lang po. Adios mi amigos, mi amigas, babos!